Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa GSIS Balik Ginhawa Loan Moratorium Through Refund. Ayan, so ito pa rin syempre ang mainit na usapin po mga kamaestro. Hindi lamang po sa DepEd kundi sa lahat ng government employees na mayroon pong existing loans dito po sa GSIS. Kasi nga nitong nakaraang April 1, kung malala po ninyo ay nagsimula na po mga kamaestro yung Balik Ginhawa Loan Moratorium Through Refund via GSIS Touch. So isa po ito sa frequently asked questions na nakikita po natin sa social media. Although ito pong katanungan na ito ay wala po ito doon sa frequently asked questions na posted po ng GSIS, at ginawan din natin ng video yan kahapon po mga kamaestro na sa atin pong YouTube channel. So pwede nyo po siyang bisitahin sa ating channel. Scroll nyo lang po dyan sa channel natin. Andyan po yung frequently asked questions na galing po mismo sa GSIS. Pero itong katanungan na ito mga kamaestro ay wala po ito, hindi po ito kasama, at hindi ko rin po nakitang sumagot mismo ang GSIS sa kanilang official social media accounts po mga kamaestro tungkol dito sa tanong na ito. And nag-try na rin po tayo mag-email po mga kamaestro sa GSIS, pero syempre wala pong response kasi nga ngayon naman po ay holiday po mga kamaestro, kasi di ba dumaan po ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, then of course ngayon ay Sabado, then Linggo bukas. So halos 4 na araw po yan na magkakasunod na walang pasok. Ayan, kaya siguro wala pa rin pong sumasagot sa email po natin. Po? So ang tanong po dyan, kung nag-renew daw ng March, actually meron ng tanong din doon kung nag-renew ng February, po, pero karamihan ay March. Ayan, kung ikaw po ba ay nag-renew ng loan noong March, ay qualified ka ba dito sa Balik Ginhawa Loan Moratorium Through Refund? Ayan, so sabi nga natin, ito pong katanungan na ito ay hindi natin directly masasagot kung pwede or hindi, or kung qualified ka or hindi. Po mga kamaestro, kasi kailangan kasi manggaling mismo doon sa GSIS, sa kanilang official na social media platform or sa kanilang mismong website, kasi para maging official, po, kasi baka magsabi ako ng hindi tapos pwede pala, magsabi naman ako ng pwede tapos hindi pala, po mga maestro. So dito ay i-analyze lang natin po ang mga nalalaman po natin, and of course based na rin sa mga nababasa natin, mga medyo may konting knowledge po pagdating sa GSIS na nakikita po natin sa social media, kasi si El Maestro naman ay limited lang din po ang knowledge natin pagdating po dito sa sistema po ng GSIS, particularly itong Balik Ginhawa na ito, kasi ngayon lang naman po ito in-implement po mga kamaestro. So ang pinaka-ma-advise ko siguro sa inyo po mga kamaestro ay try nyo lang din po, kung mayroon kayong nag-reloan kayo nitong March, ay try nyo lang din mag-apply, kasi wala naman pong mawawala, hindi naman kayo bibigyan ng penalty kapag nag-try kayo po mga kamaestro. So para sa akin ay i-try nyo po, i-click nyo na yung GSIS Touch nyo, then abangan po natin next week kung kayo po ba ay ma-approve, kasi ang mabilis lang naman yung approval niyan, medyo baka magtagal yan sa processing, baka abutin ng 3 days, 3 to 7 days siguro, mga ganon. Pero sa approval naman, mabilis lang yan. Although ngayon, syempre hindi pa yan ma-approve kasi nga wala pa pong pasok, po. Pero tingin ko by Monday, by Tuesday ay mag-a-approve na po sila ng mga applicants po for Balik Ginhawa. So wala pong mawawala. Halimbawa, nag-renew ka ng loan mo noong nakaraang March, ay try mo lang din na mag-apply nitong Balik Ginhawa. So pag in-approve, pwede po. Kung hindi kayo na-approve, ibig sabihin hindi siya pwede. So yun po yung mga advice po natin, kasi wala naman pong wala naman pong mawawala if ever mag-try man po tayo na mag-apply nitong Balik Ginhawa, kahit po tayo ay kaka-renew lang nitong March. Kasi alam naman natin, di ba, nung nagkaroon ng increase, nung naging updated na po yung nagkaroon na po tayo ng salary adjustment, ay alam ko naman ay marami talaga sa mga kamaestro natin na nag-renew, kasi syempre kailangan din natin ng budget. Sumabay pa itong crisis natin ngayon. So marami akong kakilala, although ako hindi naman po ako nag-renew kasi wala naman akong i-renew. Wala pa akong existing loan so far sa GSIS, pero marami rin akong makakilala from our SDOs na nag-renew po nitong ng kanilang mga loan sa GSIS. So ang advice ko lang din sa kanila is try lang, wala naman mawawala kung magta-try po tayo. Ayan. And may mga nabasa po tayo dito, sabi ng isang subscriber po natin dito, pag fully paid ka na raw sa inyong old loan, or pagka ikaw daw ay nag-renew, ibig sabihin fully paid ka na raw sa inyong old loan. Ayan. So ibig sabihin
ang payment sa old loan mo ay deducted na mula sa new loan. So it means fully paid na yung nauna mo at nagkaroon ka na ngayon ng panibagong loan. So yun po yung isa sa comment po ng mga subscriber po natin po mga ka-maestro. So, ibig sabihin, parang ang tinutumbok nito, dahil fully paid ka na, dahil nabayaran na yung old loan mo, so ibig sabihin ay wala ka ng existing loan, wala ka ng di ka na pwede dito sa ating balik ginhawa. So ito po yung opinion po ng isa sa mga subscriber po natin, po mga ka-maestro. Then meron din dito nag-comment, po mga ka-maestro, sabi naman diyan, let's just wait for the actual implementation ng GSIS. Ayan, sapagkat pag sila nagsabi na doon na tayo mag-react kasi nakakasakit sa puso na halos lahat naman ay nagre-loan, doon pumasok ang increase. Kung ganyan ang mangyari, talagang ang GSIS ay hindi nakakatulong para sa atin. Which is totoo naman, po mga ka-maestro. Ayan, so yun nga, sabi ko kanina, so let's wait pagdating po ng Monday, ng Tuesday. Ayan, kung ma-approve po yung mga nag-loan na nakaka-refund or kaka-renew lang, po mga ka-maestro, nitong March po, po mga ka-maestro. Ayan, so mayroon din tayo nakita dito ng isang post, na based daw po sa AI, ay pwede raw, qualify. Sabi diyan, the Balik Ginhawa program is based on the actual payments so you made during the coverage period, December 25 to February 2026, regardless of how those payments were allocated later when you renewed your loan, even if part of the amount went to paying interest in your old loan and part was added to the net proceeds of your new MPL Flex, those were still valid payments made within the specific months that qualified for the refund. As long as you meet the general requirements, yun na nga po yung active membership, no defaulted loans, etc., yung mga arrears, so pwede raw kayong maka-apply or mag-qualify dito sa Balik Ginhawa. Yun po ay based naman po sa AI, po mga ka-maestro. So although na-try din natin yan, nag-try din tayo mag-search ng ganyan, and based nga sa AI ay pwede. Pwede po tayo magkapag-avail nitong Balik Ginhawa kasi nga kahit yun po ay nabayaran because of your new loan, ay malinaw naman na nakaltas pa rin sa inyo yon nitong nakaraang December to February, po mga maestro, kasi nagre-loan ka naman March. Ayan, so yun naman po yung isang point po doon. And if ever man ma-approvean kayo dyan, same pa rin naman, mag-i-extend pa rin kayo ng 3 months sa inyong new loan. Ayan, so mag-i-extend kayo ng 3 months ng pagbayad sa inyo ng bagong loan kung kayo naman ay nagre-loan, po mga ka-maestro. So yun po yung pananaw po natin dyan. So magkakaiba po ng point of view patungkol dito sa kaka-renew lang ng March. So sabi ko nga kanina, ang makakasagot lamang po niyan ay ang GSIS. So ang pinakapayo po natin, dahil wala pa naman talagang nakakalam, dahil wala pang official na pahayag dyan ang GSIS, ay mag-try lamang po tayo sapagkat wala naman pong mawawala if ever man tayo ay mayroong reloan nitong March tapos nag-try tayong mag-apply ng Balik Ginhawa loan moratorium through refund. Ayan. So try lang po tayo mga ka-maestro, Try lamang po tayo. Alright, so kung mayroon pa kayo ibang mga katanungan dyan, comment lang po kayo dyan sa ating comment section, and pag alam po natin ang sagot, try po natin sagutin or try po natin i-analyze ang inyong mga katanungan or naguguluhan pa rin kayo dito sa Balik Ginhawa loan moratorium through refund ng GSIS. Alright, so dito ko natatapusin ang ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!